Magandang umaga mga kaobas. Today is Christmas Day 2023. Araw po ng Pasko ngayon. It's December 25, 2023. Nandito tayo ngayon sa aming farm para ipakita ko guys yung resulta ng pag-pruning ko dito sa aming dalawang puno na Baikonur grapes. Kita nyo yan guys. Ito at saka yun. Dalawang puno yan na pruning ko noong November 16, 2023. Ayan o. So, ngayon ay December 25. So, it's already 40 days from pruning time. Itong ubas natin. At nag-flower na rin sila. Ngayon nga munggo size na itong iba. Yung mga nahuli, nagbo-blooming pa rin. Ito guys, pakita ko sa inyo. Ang munggo size na berries ng ating ubas. Medyo maliliit ang kanilang bunches, pero kasi ang dahilan niyan, nabugbog ito guys ng nortada or yung hanging amihan na sinatawag nila. Kasi there was a time in the previous weeks na talagang malakas ang hangin dito sa amin. Malapit din kasi kami sa dagat. So, hindi maiwasan yung mga nortada. Kung minsan malakas, talagang niyuyugyog niya ang ating ubasan. Pero, despite of that guys, mayroon pa rin naiwan na alagaan natin. Gaya nito, saka ito. Mayroon din dito guys. Marami ding cluster ang nabuo guys. Gaya nun. Yun din. Yung iba maliliit. Gaya niyan guys. So hindi rin maiwasan. Mayroon din kasing ambon or rain showers na nangyari dito nung nagbo-blooming na sila. Isa yung nakalaban ng flowers ng ating ubas guys. Pag nagbo-blooming, bawal siyang maulanan. Despite of that naman guys, may mga naiwan naman. Makakatikim naman tayo ng bunga ng ating ubas. Yun talagang yun, binugbog ng ulan yun. Tapos nadaanan pa ng malakas na hangin. Anyway, may mga nag-prosper naman. Meron din ito rin. Parang madalang yung kanilang beads or bunga or berries. Kasi nga nahulog yung iba nung malakas yung hangin. Ito guys, ayan. Dito rin. Ayan. Itong Baikonur grapes, isang variety guys na galing sa Ukraine. Ito ang may-recommend ko na alagaan natin kasi masipag siyang magbunga. Napabunga natin ito guys in 1 year. So unlike sa mga ibang varieties, mga American varieties, sinubukan ko din mag-pruning ng Moondrops pero talagang hindi pa siya nagbulaklak guys. Talagang hindi pwede pag 1 year lang. Kailangan 2 years na alagaan mo ang Moondrops bago siya magbunga. Anyway, it's all experimental. First time ko kasi guys na mag-alaga ng mga varieties na ito. So, lahat ay experimental. Yan o. Pero ito nga, itong Baikonur ang talagang magandang kanyang performance kasi wala pang 1 year nagbo-volunteer na siyang magbunga. So talagang magaganda ang mga varieties na galing sa Ukraine. Masipag magbunga. Siguro mas marami ang ibubunga nito pag mayroon na siyang 2 years sa atin. Anyway,
parang trial naman itong ginagawa natin. So okay lang kung ganyan ang performance niya. Yun guys, meron pa doon. Meron din dito. So okay lang. Makakatikim naman tayo ng bunga ng Baikonur. Ang pag-aalaga natin dito guys na ginagawa natin ngayon na may flower sila, may bunga sila, ay itong weekly application of fertilizer. Makikita nyo guys, may mga fertilizers dito sa puno ng ating ubas ngayon. Ayan o. Nag-apply ako kanina. So, mamaya didiligan ko yan. Sa bawat hill or bawat puno, 250 grams, around that much ang nilalagay ko. Yun ang requirement ng ating ubas sa pag ganitong stage ng kanyang development. Pag ganito nakalaki, nagpapabunga tayo. From 200 to 250 grams ang bibigay natin na abono. Saka weekly na ang pag-aabono ko pag ganyan na mayroon ng flower, mayroon ng bunga. Weekly na yan guys kasi kailangan ng nutrients para lalong mapalaki natin ang bunga ng ating ubas. Dati kung walang bunga yung mga yan, okay na yung every other week. Every other week lang ako mag-aabono. Pero ngayon may bunga sila. Talagang kailangan weekly na ang pag-aabono natin para ma-achieve natin yung talagang potential nila. Ang isang disadvantages na nakita ko dito sa pag-aalaga ko ng iba't ibang variety na ubas dito sa ating farm ay dito sa pagpo-pruning natin. Pag hindi sila sabay-sabay na i-pruning, magkakaroon tayo ng problema. Kasi ganyan, kung ganyan na may mga flowers na siya, may mga bunga na siya, pag pruning natin yung mga katabi nila guys, gaya ng nakikita nyo, may mga kasama dito na red cardinal na hindi pa na pruning. Pag i-pruning natin yan, kailangan maingat tayo. Pag nagalaw natin itong mga bunga ng ating ubas or mga flowers, talagang malalaglag yung mga yan. So yun ang isang nakikita ko na disadvantage ng hindi sabay-sabay na pagpo-pruning. At iba't ibang variety ang nakatanim sa isang lugar sa ating farm. So in the future siguro kailangan magkakahiwalay na yung mga iba't ibang variety. Yun ang recommended ko sa mga nag-uumpisa pa lang mag-ubas. Kailangan iba-ibang variety, iba-ibang area ang pagtataniman natin para kung hindi man sila sabay-sabay na i-pruning, at least hindi natin sila may istorbo. Yun guys. Hanggang dito na lang muna guys itong vlog natin. Sana kahit papaano nagkaroon kayo ng idea dito sa mga experiences ko dito sa ating grapes farm. Sa ating mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na lang guys para sa ganon tuloy-tuloy pa rin ang sharing of experiences natin dito sa farm. Sa ating mga subscribers, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ito po ang inyong lingkod, si Onofre Morris ng Morris Farms, na nag-iwan sa atin lahat ng isang magandang umaga. A blessed Christmas to everyone. Thank you for watching. See you on the next vlog guys. Bye bye.